Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Anime pala. Ito na ang bagong episode ng One Piece 1098. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Pahina ng pabalat, Brook bustang out ng isang solo gamit ang isang electric eel upang paganahin ang kanyang gitara ni Piano the Skywalker. Nalaman ni Kuma na si Genie ay nahuli at pinilit na pakasalan ng isang world noble. Pagkaraan ng 2 taon, napalaya si Genie dahil sa pagkakaroon ng sakit, at nakipag-ugnayan sa Revolutionary Army upang magpaalam sa kanya at namatay bago siya maabot ni Kuma. Nagpasya si Kuma na palakihin ang kanyang anak na si Bonnie, ngunit nang maging 5 taong gulang si Bonnie ay nagkasakit din siya, at nalaman ni Kuma na walang lunas, ngunit pinili na huwag mag-alala sa kanya. Makalipas ang 1 taon, sinubukan ni Beck Ori na gumawa muli ng gulo para sa Sorbet Kingdom. Sa Baltigo, ang isang kahilingan para sa backup ay ipinadala sa punong tanggapan mula sa South Blue, dahil ang revolusyonaryong hukbo na nakatalaga doon ay nakikipaglaban sa pag-aalsa ng Tumi. Sumagot si Ivankov na hindi nila magagawa dahil buong kamay nila ang pakikitungo sa mga nasugatan sa Goa Kingdom. Gayunpaman, sinabi ni Kuma na maaari siyang pumunta, ngunit binabalaan siya ni Ivankov na siya ay nagmamadali, kahit na sinasabi na siya ay naging mas walang ingat mula noong araw na iyon. Nahuli pala si Genie ng world government at pinilit na maging asawa ng isang world noble, kaya naman tuloy-tuloy ang galit ni Kuma. Lumipas ang 2 taon at nakipag-ugnayan si Genie sa hukbo, ngunit sa kanilang takot, iniulat niya na nagkasakit siya, kaya naman pinalayas nila siya sa Holy Land. Ang dahilan ng kanyang pagtawag ay upang ipaalam ito sa kanila at ito ang magiging paalam niya sa kanila. Nakiusap si Kuma sa kanya na sabihin sa kanya ang kanyang lokasyon upang mapuntahan niya ito, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay namamatay at hindi niya dapat makita ito. Giit pa rin ni Kuma at agad siyang tumungo sa isang lugar na alam niyang magiging siya, ang kapilya sa Sorbet Kingdom. Pagdating niya, bagaman huli na siya, pumanaw na siya. Sinabi sa kanya ng mga tao kapag nalantad ang kanyang balat sa sikat ng araw, ang kanyang buong katawan ay naging asul at tumigas na parang bato, ngunit ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang sunugin ang kanyang natitirang oras ay upang protektahan ang isang bagay, ang kanyang sanggol na anak na babae, si Bonnie. Inilibing ni Kuma si Genie at ipinangako sa kanya na palalakihin niyang mabuti ang kanyang anak. Ginawa ni Kuma ang kanyang makakaya upang palakihin ang maliit na si Bonnie, na nagmana ng gana sa pagkain ng kanyang ina, at mabilis niyang nakilala siya bilang kanyang ama. Siyempre, nakipaglaban pa rin siya sa revolusyonaryong hukbo, ngunit palagi siyang naglalaan ng oras para pangalagaan siya. Isang araw, itinaas niya ang lahat ng mga bintana ng simbahan, at ito ay dahil si Bonnie sa paanuman ay nagmana ng parehong sakit na pumatay kay Genie. Dinala siya ni Kuma sa maraming doktor, ngunit hindi nila ito magamot dahil sa kakaibang sakit. Sa huli, pinili ni Kuma na umalis sa hukbo upang mapangalagaan niya si Bonnie, na tinanggap ni Dragon, kahit na nag-aalok na maghanap ng mga doktor mismo upang tumulong. Sa oras na si Bonnie ay 5 taong gulang, nagsimulang pagtawanan siya ng mga bata dahil sa hindi paglabas sa labas, hanggang sa tawagin siyang vampira. Si Bonnie, gayunpaman, ay nagawang ipagtanggol ang sarili, at pinaghahampas ang mga batang iyon. Pinaalalahanan siya ni Kuma na mapanganib para sa kanya na lumabas at humingi ng tawad si Bonnie. Pagkatapos ay sinabi niya na pinagtawanan din ng mga bata ang bato sa ilalim ng kanyang mata, ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay tila isang hiyas sa kanya, at ang mga batang iyon ay nagseselos lamang, na ikinatutuwang marinig ni Bonnie. Habang naglalaro sila ng magkasama, tinanong ni Kuma si Bonnie kung saan niya gustong maglakbay pagkatapos niyang gumaling, at sinabi niyang gusto niyang pumunta sa maalamat na mga isla sa kalangitan dahil malapit sila sa araw para makilala nila si Nika.
Sumang-ayon si Kuma na maaari silang pumunta doon para sa kanyang ika-20 kaarawan kung saan ang Isla ng Isda man ang destinasyon ng kanyang ika-19 na kaarawan. Sa kasamaang palad, nakipagpulong si Kuma sa isang doktor na nagpaalam sa kanya na ang sakit na mayroon si Bonnie ay sapphire scales, at walang lunas, at kahit na hindi siya malantad sa sikat ng araw, malamang namamatay siya sa edad na 10, na nakakasira sa puso ni Kuma. Habang pinag-iisipan ni Kuma kung ano ang gagawin, ibinunyag ni Bonnie na narinig niya itong nakikipag-usap sa doktor, at kinumpirma niya na magpapatuloy ang kanyang kondisyon hanggang sa siya ay 10 taong gulang, ngunit dahil sa kanyang pagbigkas, napagkamalan ni Bonnie ang kahulugan na siya ay gagaling sa pamamagitan ng ang oras na siya ay naging 10 taong gulang. Hindi masabi sa kanya ang totoo, sumama si Kuma dito. Pagkalipas ng 1 taon, ipinaalam ng mga tao si Kuma na sinusubukang alisin ni Bekori sa kaharian ang mahina at matanda na muli, at ngayon ay tuluyan ng nabaliw habang sinisikap niyang sunugin ang mga tao sa kanilang mga tahanan.